Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ang Davao Prison and Penal Farm o DPPF ay naglunsad ng programa sa pagtatanim at pagpaparami ng halamang gamot noong ika-10 ng Setyembre na pinangunahan ni Chief Senior Inspector OG Solitario, kung saan layunin ng programa na makatulong sa budget ng gamot para sa mga persons deprived of liberty o PDL gamit ang mga organikong halaman mula sa kanilang hardin. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng reformation tool na nagpapalakas ng rehabilitasyon at responsibilidad ng mga PDL sa tulong ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. Ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mayroon itong mga kawani na nakatalaga sa mga malasakit center para tiyakin ang mabilis na pagresponde sa pangangailangan ng medikal ng mga pasyente. Ang detalye panoorin mula kay Daniza Lopez. Sa 166 na malasakit centers sa bansa ay nagtalaga ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 216 na tauhan sa mga pampublikong ospital nito. Ibinahagi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na layo nitong maagapan ang serbisyong kinakailangan ng mga pasyente pagdating sa medikal. Ang presensya ng mga social worker ay nakaagapay sa mga indigent at financially incapacitated na mga pasyente. Nakatuon din ang kagawaran sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga pasyenteng benepisyaryo ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ang Malasakit Center ay maituturing one-stop shop ng ilang ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at ng DSWD. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Planong mag-ugnay ng Philippine National Anti-Doping Organization at Japan Anti-Doping Agency para sa potensyal na kolaborasyon ng dalawang partido hinggil sa pagpapaunlad ng mga infrastruktura at akademya ng larong palakasan sa bansa. Ang inisyatibong ito ay napag-usapan nitong Martes sa naganap na pagpupulong ng Embahada ng Japan sa Pilipinas at Philippine Sports Commission sa Rizal Memorial Sports Complex. Bukod dito ay tinalakay din nila ang paparating na 2024 election para sa Asian Region World Anti-Doping Agency Foundation Board member para sa taong 2025 hanggang 2027. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH pinag-iingat ang publiko laban sa dengue. PNP bumuo na ng tracker team para mahanap si Harry Roque. Kongreso na bahala sa pagtatanggol ni Senator Jinggoy Estrada sa budget ng OVP. Obstruction of justice posibleng ihain laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng umano'y pagtatago kay Quiboloy. Pagpapare-activate ng voter status online, pinalawig. Anti-doping org ng Pilipinas at Japan planong mag-ugnay para sa akademya at mga infrastruktura sa palakasan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Binigyan ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista ang kahalagahan ng suporta ng United States sa sektor ng transportasyon sa Pilipinas. Inihalahad ni Bautista na ang natatanging makabagong teknolohiya ng US ay mayroong malaking ambag sa pagpapabuti ng sistema ng transportasyon sa bansa. Siniguro naman ni US Ambassador to the Philippines Mark K. Carlson ang buong suporta ng Estados Unidos sa pagpapalakas ng US-Philippine Economic Partnership. Umabot na sa 8 mga nagpakilalang biktima ng umano'y pang-aabuso ni Quiboloy ang lumutang sa Department of Justice.
Pagigiit naman ng abogado ni Kibuloy, walang katotohanan ang mga alegasyong ito laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Para sa detalye, narito si Francis Reyodique. Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na handa nitong tanggapin ang mga tetestigong biktima sa umano'y pangharas ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay ito ng 3 nagpakilalang biktima ng pastor na nakipag-ugnayan sa ahensya. 5 pang biktima pa umano ang hawak ng Davao Police. Ilan sa mga ito ay nasa ilalim na ng Witness Protection Program ng DOJ. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., hinihikayat ng ahensya na magsampa ng kaso ang iba pang naging biktima ng pastor, pati na rin ang mga may impormasyon sa mga tumulong na magtago kay Kibuloy. Asahan umano ang suporta ng ahensya at ng Witness Protection Program. Sa panig naman ni Kibuloy, tinanggi ng abogado nito na si Attorney Israelito Torion ang mga alegasyong ito laban sa pastor. Wala umanong basihan ang mga kasong pang-aabuso na isinampa kay Kibuloy. Si Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong qualified human trafficking, sexual abuse at iba pa. Francis Reyodique, nag-uulat para sa One Media Network. Posibleng masampahan ng kasong obstruction of justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon sa plenaryo ng proposed 2025 national budget. Aniya ito ay matapos sabihin ni dating Pangulong Duterte na alam niya ang kinaororoonan ni Pastor Apollo Kibuloy, ngunit tumangging isiwalat ito. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa nasabing pahayag ng kongresista. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH pinag-iingat ang publiko laban sa dengue. PNP bumuo na ng tracker team para mahanap si Harry Roque. Kongreso na bahala sa pagtatanggol ni Senator Jinggoy Estrada sa budget ng OVP. Obstruction of justice posibleng ihain laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng umano'y pagtatago kay Kibuloy. Pagpapareactivate ng voter status online, pinalawig. Anti-doping org ng Pilipinas at Japan planong mag-ugnay para sa akademya at mga infrastruktura sa palakasan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at darito ang mga napapanahong balita. Mas pinaigting ng Philippine National Police ang paghahanap sa lokasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa PNP, bumuo na ito ng Special Tracker Team na pinangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Matatandaang isinilbi kamakailan ang arrest order kay Roque sa 2 address ito sa Metro Manila, ngunit bigo siyang matagpuan ng mga otoridad. Ang arrest order ay kaugnay ng kanyang di pagdalo sa pagdinig ng Quad Committee na tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa drug war at illegal na operasyon ng Pogo. Kamakailang inaprubahan na ang budget para sa mga ahensya tulad ng Commission on Human Rights o CHR at Ombudsman matapos ang pagdinig na naganap sa Kamara para sa pondo nito sa darating na taong 2025. Tunghayan ang balitang ito para sa buong detalye. Inaprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso noong Martes ang panukalang 2025 budget para sa Commission on Human Rights o CHR na may kabuoang halaga ng 1.109 billion pesos. Ayon kay Representative Jocelyn Lim Caichong, ang alokasyon ay mas mababa ng 38.32% mula sa orihinal na 1.799 billion pesos na kanilang hinihingi.
Dahil dito, maraming programa ng CHR tulad ng pagsisiyasat at tulong pinansyal ang maapektuhan ng mga pagbabawas sa pondo. Dito ay minungkahi ni Lim Kay Chong na dadagdagan pa ang pondo ng ahensya para masuportahan ang mga bagong responsibilidad na dulot ng mga kamakailang batas na ipinasa. Kaugnay din ito ang pag-aproba sa budget ng Office of the Ombudsman na may halagang 5.824 billion pesos. Ayon sa ahensya, ang ilang bahagi ng pondong ito ay gagamitin upang magpatayo ng mga satellite offices sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Extended na hanggang sa susunod na linggo ang deadline para sa mga nais mag-reactivate ng kanilang voter status online. Ito ang dineklara ng COMELEC kung saan orihinal nang nagtapos ang deadline noong nakaraang linggo at palalawigin pang muli hanggang ika-25 ng Setyembre. Ito ay dahil sa napakaraming bilang ng mga deactivated Filipino voters na hindi pa nag-a-apply para sa reactivation. Para umpisahan ito, sumangguni sa opisyal na email address ng Office of Election Officer na makikita sa opisyal na website ng COMELEC. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH pinag-iingat ang publiko laban sa dengue. PNP bumuo na ng tracker team para mahanap si Harry Roque. Kongreso na bahala sa pagtatanggol ni Senator Jinggoy Estrada sa budget ng OVP. Obstruction of justice posibleng ihain laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng umano'y pagtatago kay Quiboloy. Pagpapareactivate ng voter status online, pinalawi. Anti-doping org ng Pilipinas at Japan planong mag-ugnay para sa akademya at mga infrastruktura sa palakasan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.